Pilipinas. Sinasabing ang wika ay isa sa mga simbolo ng kalayaan ng ating bansa. Kaya naman, ang bawat ebolusyon o pagbabago rito ay isang malaking usapin sa ating pagka-Filipino. Nito ramang nakaraang linggo ay naging usap-usapan ng marami ang panukala ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ayon sa kanila, nararapat na palitan na ang unang titik ng pangalan ng ating bansa at gawin itong Pilipinas mula sa dati ng nakasanayang Pilipinas. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang tila hindi naging pabor sa resolusyong ito ng mga komisyon ng Wikang Filipino. Iba't ibang opinyon, iba't ibang mga dahilan. Mahalaga nga ba sa ating pagka-Pilipino ang mungkahing ito? At paano nga ba maaapektuhan ng pagbabagong ito ang ating pamumuhay? Magandang gabi, ako po si Kirby Cristobal. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Atty. Mark Castode. Samahan po ninyo kami sa isa't kalahating oras na paghimay sa isyong ito. Dito lamang sa Pilipinas o Filipinas, a PTV Special Forum. Nitong nakaraang linggo, isang panukala mula sa Wikang Filipino ang nakatawag ng pansin sa karamihan. Nakasaad sa resolusyon ng panawagang ibalik ang orihinal na tawag sa ating bansa na Filipinas sa halip na Pilipinas. Kung babalikan ang kasaysayan ng bansa, ang Filipinas ay siyang naging pangalan nito sa loob ng 3 siglo at ito rin ang pangalang nakasaad sa proklamasyon ng ating kalayaan noong June 12, 1898. Malaki rin ang kalituhan ng marami na ang ating wika ay tinatawag na Filipino at ang tawag naman sa mamamayan ay Pilipino. Ayon sa tagapangulo ng komisyon na si Virgilio Almario, ang pagkakaroon ng iisang katawagan sa bansa ay isang malaking hakbang upang maalis ang kalituhan ng marami nating kababayan sa sarili nating pagkakakilanlan. Bukod rito, nakasaad din sa resolusyon ang panukalang palitan ang spelling ng mga selyo, letterhead, notepad at iba pang kasangkapang may tatak na Pilipinas. Hindi naman daw sapilitan ang mungkahing palitan ng pangalan ng mga institusyong nakilala na sa paggamit ng letrang P, Universidad ng Pilipinas at Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngunit hinihikayat ang mga organisasyon na itatatag pa lamang na gamitin ang Filipinas. Napapanahon na nga bang palitan ang pangalan ng ating bansa? Ano nga ba ang dapat pang malaman ng ating mga kababayan tungkol sa ating wika at kasaysayan? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa Pilipinas o Filipinas, a PTV Special Forum. Muli, magandang gabi Pilipinas. Pero Mark, kung susundin natin itong panukala ng Komisyon sa Wikang Filipino, dapat sabihin natin, magandang gabi Pilipinas. Isang usaping malaki po ang kinalaman sa pagkakakilanlan ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Wikang Filipino, yung evolusyon nito, ortografiya, lahat ng yan ating pag-uusapan. Kasama na rin nga itong pagpapalit dito sa ng pangalan ng ating bansa. Mga kadyang Cathy, nabanggit nga po natin sa ating introduction kanina na parte ito ng pagiging Pilipino, yung identity natin bilang bansa. By the way, kasama dito yung mga Bisaya, kagaya ko, yung mga Bicol, kagaya ni Sir, dahil buong bansa po may kinalaman dito, dahil may kinalaman dito yung official name ng mga ahensya ng gobyerno, yung nakasaad sa ating mga legal na mga dokumento. Kaya napakahalagang maintindihan natin, ano ba talaga? FOP. Naging mainit nga nitong nakaraang linggo itong pagpapalit, itong usapin sa pagpapalit ng pangalan ng ating bansa mula Pilipinas patungong Filipinas. Ayun, ang mga taga-University of the Philippines, lahat na po ng mga government institutions nagtatanong din po sa UP, magiging UP ba daw sila dahil Filipina na. Siyempre, tatanong natin yan sa ating mga panauhin ngayong hapong ito. BSP, ganon. Bangko Sentral ng Pilipinas. Buti na lang. Yan po kasi yung mga nasa social networking sites na Yes, oo. At pero hindi ito nakakatuwa dahil pangalan ng ating bansa. Pero bakit kaya merong humor na parang kakabit nitong usapang ito? Tanong natin sa ating mga eksperto, pakilala na natin ating mga
Kasama po natin mula sa Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, si Commissioner Purificacion de Lima. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kasama din po natin, siya po ay media consultant ng Komisyon ng Wikang Filipino. Siya po ay isang manunulat, isang poet, Ginoong Marnie Quilates. Magandang gabi po sa inyo lahat. At dito naman sa kabilang panig kasama natin mula sa ACT Teachers Party List, Congressman Antonio Tino. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kasama po natin isang taga-University of the Philippines, College of Social Sciences and Philosophy, Jairus Espiritu. Good evening po sa mga Filipino. At ito naman mula sa Department of Philippinology ng PUP. Mamaya, ipa-explain natin sa kanila kung ano itong Philippinology. Si Professor Perla Carpio. At mahuli po, but definitely not the least, Professor Mary Joy Castillo mula din po sa PUP Department of Philippinology. Magandang gabi po, Pilipinas. Magandang gabi rin po, Pilipinas. Bakit nga ba, Cathy, merong humor na kakabit nitong ating kwentuhang ito? Sa Facebook, sa Twitter, ang daming nagkukwentuhan nito. Pinag-uusapan natin pangalan ng bansa, pero bakit may humor? Tsaka, gusto rin natin malaman, bago palitan mula sa Pilipinas, tungong Pilipinas, ano nga ba talaga ang tawag Oo. sa ating bansa? That's right. Philippines ba, Pilipinas, o the Republic of the Philippines? Tanong natin yan. Siguro simulan natin sa ang pagtatanong kay Commissioner De Lima. Ma'am, ano po ba talaga ang pangalan ng ating bansa? Officially. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang official name naman talaga ay First Republic of the Philippines noong June 12, 1898. Kung mas babalik pa tayo sa panahon nila Villalobos, dineclare tayong Las Islas Filipinas. Pero yung legal na pangalan natin is the Republic of the Philippines. English. Ingles. As it appears in the Constitution, That's right. no? Pero bakit po, tatanungin na rin natin Yun, sa baka Komisyon si sa Sir- Wikang Filipino, why is there an attempt to change the name? Quilates. Quilates. Maraming dahilan, pero gusto ko munang i-clarify, no? Yung isang legal na question, no? Ang Constitution natin ay nakasulat sa Ingles. So the official name is Republic of the Philippines. Wala po tayo, magmula nung 1987, walang official na translation. Okay. So the only official name is Republic of the Philippines. Kaya walang batas na nagsasabi na ang pangalan ng Philippines sa Tagalog ay Pilipinas or sa Filipino. Okay. Ganun lang po. So walang nagsasabing Filipinas, wala din pong nagsasabing Pilipinas. Tama po ba, ma'am? Yung Walang na-declare na official na Pilipinas. Okay, but then why is there a need po na magkaroon ng official Filipino name kung meron naman pong international official name o yung English official name, ma'am? Sige po. Bakit kailangan po nating pag-usapan yung Filipinas versus Pilipinas kung ang pangalan naman po talaga natin ay Republic of the Philippines? Oo, kasi meron lang ang na-translate na sa Filipino, sa Pilipino, yung Philippines na ginawang Pilipinas. Ito yung panahon ng abakada ni Lope Santos. Kaya itong kasalukuyang pamunuan ng Komisyon sa Wikang Filipino, dahil sa bagong reforma ng ortografiyang pambansa ay kinokorek lang yung tamang forma nung pangalan ng bansa Okay. na Pilipinas. Well, ito po, Congressman, from the legislature point of view, sa punto de vista ng mga gumagawa ng batas, ito po ay gawa ng isang komisyon o isang resolusyon na gawa ng isang komisyon. Ano sa tingin nyo ang legal na epekto nito dun sa mga legal na dokumento natin at legal nating mga sulat at titulo ng mga ahensya?
Well, sa ngayon, sa pagkakaalam ko, bagaman sinabi ng taga-komisyon na walang batas o kahit wala sa konstitusyon na ang pangalan ng ating bansa sa Filipino ay Republika ng Pilipinas, pero sa praktika, no, yung usage sa mahabang panahon, tinatawag naman na Republika ng Pilipinas. P. Diba? P. At kahit sa araw-araw na usapan natin, katulad kanina nang bumati si Cathy ng magandang gabi, ang sinabi niya ay Pilipinas. Diba? So, kaya kahit sa pagkakaalam ko, kung may mga dokumentong isinasa Pilipino sa Kongreso halimbawa, Pilipinas yung ginagamit. No? Ganon. So, well, hindi ko alam kung aabot ito sa punto na kailangang pagdebatihan at magpasa ng batas para masettle ang usapin na ito. No? Para sa inyo po, kailangan po ba? Well, ako tingin ko, merong merito dun sa proposal na gawin na lang nating isa yung pangalan ng ating bansa. Kasi meron ng English, Republic of the Philippines. And ayon sa kanila, ito yung official dahil ito yung nasa konstitusyon. No? Pero meron din tayong, yun na nga, Republic Pilipinas at Pilipino. So, well, bakit nga naman hindi? Gawin na lang nating isa ang pangalan natin, no? Whether kung nag-uusap tayo, mga kapwa Pilipino o sa buong daigdig, pwede namang isa na lang ang pangalan natin. Hindi kailangan may English translation pa. Okay. Ganon. Ngayon, ang tanong na ano ba, Filipinas o Pilipinas. Pilipinas? Kunin din natin, Cathy, ang punto de vista ng ating mga teachers. Oo, bilang mga profesor ng Filipinology, kailangan pa bang palitan natin? Is there a need to change even the spelling of the name of our country? Tanungin po natin si Professor Carpio. Ang pagiging Pilipinas po ng sinasabing Filipinas ay bunsod ng likas na dila ng pagiging Pilipino. Kahit kung tayo man po ay nagkaroon ng pagbigkas na Filipinas, ito po yung epekto ng pagbigkas ng Kastila. Kaya kung ito po ay susuriin natin mula sa kaibuturan ng dila ng mga Pilipino, ito po isang pagtutol sa pagbigkas na Pilipinas. Kaya po umusbong at talagang nabuhay ang pagbigkas na Pilipinas. Ito yung parang resistance dun sa kolonisasyon sa atin, yun Yes, po ba? dun po sa tinatawag nating Filipinas. Sa mga estudyante naman, ano ang tingin ng mga estudyante dito at bakit nga ba, baka kayo makakasagot sa akin, bakit merong humor nakakabit itong kwentuhang ganitong Filipinas o Pilipinas sa Facebook at sa Twitter? Well, siguro po yung punto de vista po ng mga estudyante. Tinitingnan po namin siya sa level ng pragmatics. Kung practical po ba talaga. Tapos iniisip po namin kasi parati kung yung UP magiging UF. Para siyang ketchup. Ayun po. Pero po, kung sinabi po kanina dun sa letter na kung yung UP ay hindi nagagalawin yung pagka-Pilipinas at yung mga bagong tatag na lang na institusyon yung susunod sa pagka-F ng Pilipinas, feeling po namin na de-defeat yung purpose nung pagiging binding nung Pilipinas. Kasi, imbes na Pilipinas at Philippines na lang, magkakaroon pa ng Pilipinas, Philippines at Filipinas. Ayun po. Yun din ang tanong ko kanina kay ma'am nung nag-uusap kami sa makeup room, no? Why not go all out? Papalitan nyo na rin lang yung pangalan ng bansa, di palitan nyo na yung Pati yung English? lahat ng pangalan ng institusyon na gumagamit ng wala na yung Pilipinas. Republic of the Philippines. Republika ng Pilipinas na lamang. Oo, or yung Bangko Sentral nga ng Ng Pilipinas. Pilipinas ay gagawing BSF. BSF, okay. Opo. Bakit po, kung may mandate po kayong palitan yung pangalan ng ating bansa, bakit wala po kayong mandato para palitan yung pangalan ng mga institusyon na gumagamit ng pangalan ng ating bansa, Commissioner? Paghihimok lang naman ang gagawin namin, although may mandato nga ang komisyon na magpalabas ng gabay at palisiya ukol dito, hihimukin lahat na sumunod, no? Pero may mga konsiderasyon na practical nga kung halimbawa magiging magastos, ganon. Yung stock halimbawa ng papel, letterhead, hayaang maubos muna. At yung pagpapalimbag ng panibago ay hihimuking gamitin na yung
yung Filipinas. Kati, gusto kong balikan yung usapin ng authority na para i-rename or palitan yung pangalan. Pero bago dyan, gusto ko munang tanungin si Professor Mary Joy Castillo. Ma'am, siniseryoso po ba ito sa universidad? Pinag-uusapan po ba ito o isolated lang itong mga kwentuhan dito sa telebisyon? Seryoso po ito, lalo na po sa larangan namin na nagtuturo po ng wika. Gayon din po sa larangan ng mga guro na nagtuturo ng kasaysayan. Hindi po kasi natin pwedeng pagtawanan nito dahil nililinaw po kasi ng Pilipinas at ng Filipinas kung ano po ba talaga ang tayo ng mga Pilipino laban po sa mga dayuhan na kumupkup po sa kanila. Kasi yung pag tinanggap po natin ng Filipinas, ibig sabihin, muli po natin silang ibinabalik sa sistema natin. Hindi na po tayo lumalaya. Pinagpapatuloy lang po natin yung kaisipan na dapat pala nasa sa ilalim nila tayo. Yun po yung sa amin. Okay, so Gusto ko- meron si Sir siyang Marnie. binanggit about nationalism. Oo, tatanungin ko kasi sabi niyo po kasi base nga ito dun sa makabagong ortografiya, yung dun sa bagong mga letra sa ating alpabeto. Ano po ba talaga yung original na alpabeto natin? Wala po ba talagang F? O kasi sabi po ni Professor, yung paggamit ng P ay bilang pagtanggi dito sa pagsakop sa atin ng Espanyol. Yung pagtanggi, debatable yan. Kahit naman gumamit ka ng F, hindi ibig sabihin hindi ka na makabayan. Ang mga rason historical and dun sa pagkabansa, nationhood. Hindi totoo na ang P ay siya lang na natural na tunog ng Filipino or Pilipino. By the mere fact na tinawag na natin tayong Filipino. Diba? According to our 1978 Constitution. I think may ilan ang mga regional or ethnic languages natin. Lahat yon may F, may V, may J, may Z, and there are 8 additional letters dun sa bago, ano? So, apart from history, no? Ang isang purpose ng orthographic reform na ito ay maisama yung mga katutubong tunog na hindi lang nanggagaling sa Tagalog. Maganda punto yun. Kasi ang sinasabi Nanggagaling dito, din sa- we are distancing ourselves from the last isla Pilipinas by making it Pilipinas. Pero ang sinasabi nila ngayon, binabalik natin sa F, hindi dahil magiging Espanyol tayo para maging Exactly. maisama yung mga Bisaya at mga Bicol. Tama po ba, Mr. Missioner? Tama yan. At yan ang mas mahalagang rason ngayon ng paggamit ng F sa Pilipinas. Kasi ang mga tunog na ito na 8 bagong letra sa ortografiyang pambasa ng komisyon ay mga tunog na galing sa mga katutubong wika. Wala man ito sa Tagalog, pero nandoon yan sa ating mga katutubong kultura. So, ibig sabihin po, bago dumating ang mga mananakop, meron na po Meron na. May F na. Oo. Ang nangyari nga lang, yung abakadang Tagalog, yung abakada ay naging base sa Tagalog lamang. Kung kaya, 20 lamang yon. Okay. So ngayon, 28 Okay. na. Tutuloy natin. Daming, ang init ng diskusyon, pero baling muna natin kay Kirby. Kirby? Maraming salamat sa inyo, Atty. Mark at Kate. Pero bago ko banggitin muna yung mga bisita natin dito sa loob ng studio, sa mga nais pong makisali sa aming talakayan ngayong gabi, po kayong maglagay ng inyong suwestyon, reaksyon at opinion sa aming pong website www.ptb.ph at sa Twitter account po namin na @ptbph at sa aming Facebook account po, facebook.com/ptbph. Yun nga po ay kasama natin ngayon sa ating studio ang mga estudyante po ng Polytechnic University of the Philippines Department of Philippinology. Ayun nga, Atty. Mark at Cathy, medyo maraming confusion yung nangyayari sa ngayon dahil nga mabigat yung magiging epekto, hindi lang sa mga tao ngayon, kundi sa mga pausbong pa lang na mga bata. Kasi magkakaroon ng matinding confusion kung ano nga ba yung i-adapt nila, kung Pilipinas ba o Filipinas. Kaya may katanungan, si Kurt John Segi mula sa PUP. Kurt? Magandang gabi po sa lahat. Kamakailan po ay nabasa ko sa internet po ang resolusyon ng Komisyon sa Wikang Filipino tungkol nga po sa
mula Pilipinas ay gagawin itong Filipinas. Ang akin pong katanungan ay para kay Congressman. Sakop po ba ng komisyon sa wikang Filipino o may karapatan po ba ang komisyon sa wikang Filipino na baguhin po ang pangalan ng ating bansa? Good question. Well, sa pagkakaalam ko, nagsimula ito dun sa proyekto nila ng paglabas ng opisyal na ortografiya, no? So, at nasa saklaw ng kanilang mandato ang paglabas ng ortografiya, no? Ibig sabihin nito yung official spelling na susundin ng mga gumagamit ng Pilipino, ng wikang Filipino, whether gobyerno o kahit sa pribadong sektor, no? At dahil diyan nahagip yung pangalan mismo ng bansa, no? So doon nanggaling 'yon. Pero sa palagay ko dahil nga pangalan ng bansa natin ang pinag-uusapan, hindi lang dapat ipaubaya sa komisyon ang usaping ito dahil siyempre ano ba itatawag natin sa ating mga sarili, kailangan may say tayong lahat dito. Kaya para sa akin positibo na magkaroon ng malawak na diskusyon, no, kaugnay sa usaping ito dahil nakikita nga natin hindi lang simpleng usapin ng pangalan, malalim ang ugat nito sa kasaysayan natin, no, including yung colonial history natin, no. Bakit nga ba wala pa lang isang katawagan ng ating mga sarili, karamihan sa atin ang ginagamit yung English, which is the Philippines, no? Pero popular na rin yung Pilipinas, no? Tapos of course historically kung sino Rizal yan, Filipinas ang ginagamit nila from the Spanish. So yun, kaya tingin ko dapat lang pag-usapan natin ito at hindi lang ito dapat ipaubaya sa komisyon. Alright, maraming salamat po sa inyo, Congressman Tino at kay Kurt. May kasunod pang katanungan si John Paul de la Paz naman, galing pa rin sa PUP. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang katanungan ko po ay mula po kay Ginoong Jai de Guzman. Jairus. Okay. Jairus. Ay Jairus Para kay ng Jairus. Universidad ng Pilipinas. Ang katanungan ko po, bilang estudyante, naniniwala pa po ba kayo na nasa puso ng mga kabataang Pilipino ang ating sariling wikang pambansa? Kasi po tila sa henerasyong ito, marami pong mga nauusong salita. Hindi po ba dapat itong mas binibigyang pansin? Very good. Sa palagay ko yung pagsasapuso ng wikang pambansa, hindi siya question kung indigenous ba yung mga ginagamit nating wika, kundi yung mga salita ba nating ginagamit ay naiaangkop natin sa sarili nating mga context. Kasi hindi porket hindi galing sa bansa mismo yung salita. Halimbawa, yung phrase na BV, nakaka-BV ka naman, di ba? Bad vibes, English. Pero pag sinabi mo yun sa ibang bansa, hindi na siya yung context na alam natin ngayon. So feeling ko hindi wala sa puso natin yung pagiging makabayan sa paggamit ng sariling wika, kundi tinitingnan kasi natin yung pambansang wika as something na yung ginagamit ng mga lolo natin, ganyan-ganyan. So feeling ko nag-e-evolve kasi siya. Sige po, maraming salamat. Alam mo, hindi lang kasi spelling itong pinag-uusapan natin. Gaya na nasabi ni Congressman, no? Malalim itong ugat nitong pagpapalit ng spelling ng ating pangalan ng ating bansa. Ano nga ba ang kinalaman nito sa ating national identity? Ano nga ba ang kinalaman nito sa ating pagiging Pilipino na nagkabuklod-buklod para sa mas magandang bukas? Yan po sa aming pagbabalik